Breaking news mga kababayan, Attorney Fortune naninilikado dahil po na fake news siya na sinabi niya po sa TV, nagpa-interview siya sa News 5 na may 6 na senador na sangkot dito sa anomalya na nasa computer ni Bryce Hernandez. Ngayon po mga kababayan, panoorin po natin itong interview ni Attorney Fortune. At mamaya, panoorin natin itong kliyente niya na si Bryce Hernandez. Sinabi na mali-mali ang sinasabi ng kanyang abogado. Nako po, nag-aaway po itong abogado at kanyang kliyente na si Bryce Hernandez. Hindi magkasundo. Itong si Attorney Fortune, mukhang masisisante ni Bryce Hernandez. Ito po mga kababayan. How many more are we talking about here that he can implicate or that he would implicate down the line? Kung ako po yung tatanungin niyo, alam ko merong 6 na senador eh. Dagdag pa yon. Hindi to 6 total. po yung senador. Sa mga dokumento Incumbent po yon. Incumbent. Incumbent by Senator. Meron pong 2 na hindi incumbent. Yung 2 po ex. Ngayon, 2 congressmen naman po, at least from what I had been shown initially, the list can actually be longer because Bryce said that there are more inside that computer. Well, lumabas na yung pangalan ni Mr. Ko, lumabas na yung pangalan ni Mitch Kahayon, meron pa pong mga iba. Meron pa po. Mga ilang kaya? Mga ilan? Sir, ballpark, yeah. Si Feldstar po lumabas na. May 1 dosena pa kaya? May 1 dosena pa kaya, Congressman? Parang tawaran eh. No? Hindi siguro I don't think so. Then, you have to understand guys that this is only one district, meaning Yes, sir. Bulacan district. So in other words, there is always, may nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, probably hindi ma-mention si Cheese simply because walang insertion doon. Sa Bulacan. Escudero, wala doon. Hindi ko sinasabi na wala siyang insertion somewhere else. Pero ito, at least in so far as Bulacan 1st District is concerned, ito lamang mga talagang involved. So, merong initials lang kasi. Yung initials doon sa, na makikita mo talaga kung sino yung proponent. And up to now, I haven't really extracted from Bryce who are the personalities corresponding to the initials. Ngayon mga kababayan, puntahan po natin itong si Bryce Hernandez na mukhang nasupalpal po itong kanyang abogado. I-check natin mga kababayan kasi sinabi po dito mga kababayan na itong si Bryce Hernandez na sinabi ni Attorney Fortune, mali-mali. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po para malaman natin kung anong totoo. Nako, si Attorney Fortune, mukhang fake news. Nako po, ito. Just one question, Mr. Chairman. Because I will be leaving shortly, I will be meeting all your wives. Spouses. Because there will be an oath-taking of the Spouses Foundation of the Senate. But speaking of the Senate, tatanungin ako sigurado ng mga asawa nila puro mga senador ang binabaril Bakit ba, ano ba yung sinasabi? I want to clarify, Mr. Engineer Hernandez. Ano ba yung sinasabi ng abogado mo merong 6 na senador kang babanggitin? Ano ba yun? Your Honor, ang banggit niya po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandun na hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, may 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. So fake news nga. O naligaw si Raymond, di ba?
Anyway, basta yung ating media, ingat naman tayo sa mga fake news. Kanina umaga, may napanood na naman akong fake news tungkol sa sarili ko. Hindi ko alam na nangyari yun eh. Mr. Senate President, I agree with you kasi maraming mga insinuations, nabanggit, Senator Sherwin Gatchalian, Senator J.B. Ejercito, kung sino-sino na lumalabas na pangalan. That's why we need to clarify kasi ikaw ang kinukote nung lawyer. And nasa national news ito eh. So in fairness to our colleagues, na hindi naman talaga nabanggit at wala namang katibayan, babanggitin na nakabitin at ikaw ang reference, the Senate President has to really clarify this matter. Because this is a sensitive issue. Hindi ba? Imagine, Senate Finance Committee, biglang sasabihin ng lawyer mo na, of course, he did not name names, pero mga kababayan, paano yan? Nagkokontra-kontra itong sinasabi ng kanyang kliyente sa kanyang abogado. Isipin niyo mga kababayan, masasabi dito ni Bryce, baka sisiyantehin ko na. Sabi ni Bato, ano yun? Nagkakasundo ba kayo na itong abogado at kliyente? Baka pwedeng ipatawag itong si Attorney Fortune. Kung sinong nagsasabi ng totoo. Si Bryce ang may-ari ng computer. O sinong mas credible? Yung may-ari ng computer o yung abogado? Mag-comment po kayo. May mga insinuations na sumunod, pinabagit yung mga pangalan. So for the record, Engineer Hernandez, hindi totoo yun? Hindi po, Your Honor. Alright, thank you. Mr. Chair, follow up ko lang doon. Hindi na, kahit na time ko na. Time mo na yan. May 7 minutes ka. Bryce, during the interview na abogado mo, si Raymond Porton, Attorney Porton, sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya. Bakit ka daw namimili kung sinong sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na lumabas. Ikaw ang nagalit sa kanya? Hindi naman po. Pero sa interview niya, sabi niya, pinapagalitan ka niya dahil namimili ka lang kung sino ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po, Your Honor. Ako po nagsabi kay Attorney Fortune na wag naman maglabas sa information na wala pa naman tayong ebidensya. So sa ngayon, pinalitan mo na si Attorney Fortune o siya pa rin? Siya pa rin po, Your Honor. Oh, siya pa rin. Tapos hindi kayo magkakaintindihan. Ano ba ito? Patuloy pa rin ang inyong relationship kahit na nagkababanggaan kayo? Sinabi ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya ko-consider, Your Honor. Mr. Chair, may I move that next hearing, Attorney Fortune be invited here? Because mabigat yung sinabi niya, Mr. Chair. Ito'y parang sort of... Consult tayo sa legal kasi abogado yan, lawyer eh. Yeah, we have to invite him as lawyer-client relationship. Tingnan natin, tatanong muna tayo sa mga abogado, hindi tayo abogado pareho eh. We have to invite him as a resource person, Mr. Chair. It's like a sort of Damocles hanging over our heads. Pag sinabi niyang gano'n, dapat paklaruhin ninyo. It can be anybody. Pwede ako, pwede siya, pwede si Teresa, pwede Pwede mga kababayan kasi mamaya itong si Attorney Fortune, totoo sinasabi. Maaring totoo, maaring hindi. 'Di ba? Ba't siya magsasabi at maglalabas ng ganong salita kung hindi totoo? At si Bryce Hernandez, sinasabi niya, pinapabulaanan niya na hindi totoo at fake news ang sinasabi ni Bryce Hernandez. Kontra dito kay Attorney Fortune. Hala ka, mga kababayan. Kliyente versus abogado nag-aaway, hindi magkasundo. Yari, mga kababayan. Kaya sabi ni Bato, ipatawag si Fortune dito. Baka mamaya, kahit sino ituro Di ba, mga kababayan? Senator Bam, dapat maklaro ito. Kaya sana maimbitahan si Attorney Fortune. I got the feedback. That's confidential yun. That's attorney-client privilege communication. So, pero bakit niya sinabi sa media, Mr. Chair? Ikaw, hamonin mo na lang. Huwag na dito. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero Mr. Chairman, yung kliyente na mismo, dinideny yung sinasabi ng kanyang abogado. No? So...
Bakit pinatigil si Gatchalian, 'di ba mga kababayan? Dapat ipatawag si Fortune mamaya. 'Di ba itong si Bryce, maaari na nagsisinungaling kontra dito kay Fortune. Fortune, maaaring nagsisinungaling. Sino ang nagsasabi ng totoo? 'Di ba binuksan ni Bryce Hernandez itong laptop niya dito kay Attorney Fortune? Pinagkatiwala niya pero fake news pala itong si Attorney Fortune. Na wala naman palang dawit na mga senador. Congressman lang pala. Pinapabulaanan ni Bryce. Oy, fake news itong si Fortune. Baka tanggalin ko na ito. Parang ganun Tatanggalin kaya ni Bryce ito. Sige, Mr. Chair. Sa Soler, Mr. Chair, yung binhanap natin na tao na gumagawa ng fake na ID. Andito ba? Torigusa? Halika. Dito nakakaiyak Archibald Torigusa. Lang ito. Itong resource person nila na tagagawa ng ID, umiyak po na mahirap lang daw siya. Sabi ni Bato, bilyonaryo yung mga kasama mo dito na makukulong. Kauna-unahan kang mahirap na makukulong. Nako, umiyak mga kababayan. Engineer, Siguro may utang pa to sa inyo, no? Your Honor, malaki po utang pa sa amin. 24 million, ano? Opo, Your Honor. Mamaya, tanungin natin. Mr. Chair, yung movement ng resource person papunta sa upuan, deducted yun sa time, Mr. Chair, ha? Bilang per segundo yung pagbilang nito. Kaya nga. Mr. Torigusa, nakapag-oath ka na? Kanina? Opo. Ikaw ang tinuturo na gumawa ng fake na ID dito sa kay Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Is it true? Bago ko po sagutin, magandang araw po sa inyo, Mr. Chair. Diretso na kasi maubos yung time ko. Sagot ka kaagad. Hindi po akong gumawa or nagpagawa po ng mga Sino? IDs po nila. Ako po ang sinamahan ko lamang po sila sa membership counter upang magpagawa ng mga cards nila ng membership. Actually, Your Honor, kung mabibigyan lamang po ako ng pagkakataon, pwede po sana na kung mariretrieve po yung CCTV, nandun po yung occasion na nakapila po silang lahat, pumipirma po at dala po yung mga IDs. Let's go to the main point of the issue. Bakit ibang pangalan nila nakalagay sa ID? Hindi ko po alam yon, Your Honor. Kung sila ang tanungin ko, hindi rin daw na alam. Kayo daw nagbigay. Alam mo, mabigat ito ha? Because kung totoong kayo ang nag-facilitate sa pag-manufacture ng fake ID para ito mga taga-DPWH kahit na illegal sila na maglaro dyan sa casino, nagiging instrumento kayo. You are not only an accessory, you are an accomplice to the crime na inubos nila yung pera ng gobyerno sa paglaro dyan sa Soler dahil kayo ang nag-facilitate. At yung pag-facilitate niyo ay talagang krimen yan. Falsification. Gumawa kayo ng ID na ibang pangalan para hindi sila matunton. Your Honor... Sino ang gumagawa ng ID doon sa Soler? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Hindi nga. Sabi mo nga, nakapila sila doon. Sino ang nag-ooperate doon? Sa membership counter po. Sinong mga tao doon? Yung mga empleyado po ng Soler. So, dinay mo ha, na hindi ikaw ang nag-facilitate na pag-issue ng Hindi po talaga, fake? Your Honor. Ako po, kung ang sinasabi ko nga po, kaya ko pong panindigan ng aking salaysay. Kasi meron pong, kung may re-retrieve lamang po yung video, lahat po sila doon, nakapila po sila doon. So, sino ang nandoon, nagbibigay ng gumagawa ng ID? Magbigay ka ng pangalan. Ano po yun iba-ibang, empleyado po, papalit. Sige, magbigay ka ng pangalan para patawag natin dito. Alam nyo, naubos ang pera ng Pilipinas dahil sa inyo
Ina-allow nyo sila nung maglalaro ng fake na ID. Kaya hinigop nyo yung pera ng DPWH. Your Honor, kung mamarapatin niyo po, Oh. nung makilala ko po sila, naglalaro na po. Balik lang tayo sa tanong ko. Opo. You can give me names kung sino ang gumawa ng ID nila? Wala po akong knowledge, sir, pagka-pangalan po eh. Pero yung mga... Sino nga ang tao doon? Ikaw nga nag-escort doon, papunta doon. Sino gumagawa ng ID nila? Hindi ko na po maalala, sir. Your Honor, since 2022 pa po yung pangyayari po na yun. Sure ka, ha? Opo. You can be cited in contempt pag nagsinungaling ka dito. Hindi po ako nagsisinungaling. Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat yan, milyonaryo bilyonaryo yung na-contempt namin. Ikaw wala kang pera, pero sasama ka doon sa baba. Ako nga po, Your Honor, yun po ang kinakasama ko ng lubog. Siyempre. Huwag ka lang umiyak. Hindi po, ang inaano ko lang po, yung pati yung mga anak ko, saka yung nanay ko na nananahimik po. Kami po, lumalaban lang po ng pareha sa buhay. Alam ko, empleyado ka lang dyan eh. Pero yung nga lang, tulungan mo kami na makuha ang katotohanan. Kaya ka pinatawag dito. Kasi kung alam namin na ikaw na diretso, hindi ka na namin tanungin. Papusasan ka na namin diretso. Kaya tanong ka namin para malaman namin kung sino itong malaking sindikato na ito eh. Parang paggawa ng programa hanggang pag-implement, hanggang sa paglustay ng pera na nakamkam nila. Kasama kayo sa sindikato dahil kayo ang nagbigay ng ID na hindi fake. Hindi po talaga ako. Okay, wala kami ibigay na pangalan. Wala po kasi po akong kinalaman. Ma-retrieve mo yung CCTV doon na kung 2022, hindi malabo na. Sabihin naman ng CCTV na good for 1 month lang maximum yung retention ng memory ng CCTV namin. 2022, malabo na. Kaya I am relying your human memory, not the CCTV memory. Your Honor, pwede pa pong pagbasihan yung membership card nila. Kasi real time po yung pictures po nila doon eh. Yung kung ano po yung picture nila doon, yun po yung araw na nagsipirma po sila nung ginagawa nila yung card. At doon din po nila prenisinta yung mga IDs. Okay, sige. Hanapin namin yan. You're not yet off the hook, ha? Papatawag ka pa rin namin. Okay lang po, Your Honor. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo na po ng salamat. Chance sa akin po. Mr. Ronald. Yes, sir. Paano kayo nagkakilala ni na Bryce? Yun po yung meron pong insidente po sa Soler na pagbaba ko po ng hapon is meron po kaming players. Naglalaro po sila sa ibang tables, maingay po sila, masaya po sila. Ngayon, ang pagkakasabi po sa amin, sila po ay mga sabungero at mga kontratista. Ngayon po, si Mr. Loren Cruz, may nakakilala po sa kanyang tigas sa kanila, which is pinakilala lang po ako kasi mu-order po sila ng pagkain, na-decline po sila. Kaya po pumasok yung point na yung pagpapa-member po nila. Pinaliwanag ko po sa kanila na yung kung ano po yung pribilehiyo pagka magiging member ka po ng isang casino po. Meron ka pong makukuha na libre pong pagkain, na libre na inumin, na libre na hotel rooms. Basta po naglalaro ka. Sayang naman po kasi kung naglalaro po sila, ma-accumulate po nila yun, makakakuha po sila ng libreng... Kailan yan? Nung October way back 2022 po, kung matatandaan ko po. Mr. Chair. Opo. Pasensya na po kayo, Mr. Chair. Continue. Opo. Ito po ang aking salaysay na... Sige. Gaano kahaba naman yung salaysay mo? Ay, ano lang po ito, 3 page lang po. Sige, okay. Po. Kasi, Ronald, hindi naman naka-charge sa'yo. Hindi naka-charge sa akin, sir, ha? Sige, tuloy. Ako si Archibald de los Reyes Torregrosa, may hustong gulang Filipino na ninirahan sa 2203 P. Florentino Street, Sampaloc, Manila. Matapos mabatid ang aking mga karapatan sa ilalim ng umiiral na batas at nanunumpa ng maayon sa batas at malayang kusang loob na nagsasalaysay,
Ako po ay nagsasalaysay ng buong kusang loob upang klaruhin ang aking pangalan at maglahad ng pawang katotohanan lamang base sa aking personal na kaalaman. Sabit mo na lang yan, yung may sustansya na lang pag-usapan natin. Paano kayo nagkakilala, paano umabot doon sa nag-apply ng membership card. Yung po yung, ito po yung ano. Sige, diretso mo na lang doon kasi alas 12 na. Apo, yung po yung kinikwento ko po sa inyo po, Mr. Chair, kanina po, na kung bakit ko po sila nakilala. Yun po yung kasi pag araw-araw po ako sa casino, alam po namin yung mga bagong mukha din po doon at mga bagong... Tapos na tayo doon. Paano sila nakapag-apply ng membership card? Magkaiba yung membership card. Bumalik po sila po. Sandali. Magkaiba yung membership card saka yung fake ID, hindi ba? Opo. Okay, paliwanag mo yun. Yung membership card po, kasi para po makakuha ka ng membership card is kailangan po ng valid government-issued ID. Kailangan po yun para pagkuha niyo po ng card. Which is, pinaliwanag ko po sa kanila. Tapos, nag-decide po sila siguro after 3 to 5 days na bumalik po sila ng casino. Which is, pagdating po nila, in-inform po ako ni Mr. Loren na nandyan na po sila. Kung pwede daw tulungan ko po sila ng pag-process po nung mga cards po nila. So yan mga kababayan, ano bang sinasabi ng komento? Bla 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 bla, patawag nyo si speaker, mga punot dulo ng korupsyon. Ayan mga kababayan, pinapatawag si speaker. Yari. Si speaker, meron na nga, may komenta na nga po. Si Orly. Orly pangalan nun na-vlog na natin kanina yon. Diba mga kababayan? Yan po yung mga balita ngayon. Attorney Fortune at Bryce Hernandez nag-away. Dahil si Attorney Fortune fake news ayon sa kanyang kliyente. Naku po mga kababayan. Mag-comment po kayo anong masasabi nyo dito. Bakit nagtatalo yung abogado at itong kliyente niya hindi nagkakasundo? Kung hindi mo kasundo, sibakin mo na. Kumuha ka ng sarili mong abogado na iba. Diba? Magaling yan si Attorney Fortune, mga kababayan. Sikat yan. Halos mga kliyente niya, mga big time, mga bilyonaryo. Itong si Bryce, bilyonaryo. 56,000 lang ang sahod. Diba, mga kababayan? Mas malaki pa sahod niya kaysa sa akin. Oh. Diba? Sahod ko lang, 350 kada araw. Taga-walis dito sa kapitbahay namin. Diba? O ano masasabi nyo? Isang like po, isang share po mga kababayan, mabuhay.